Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, nagkabaligtad pala. So dapat pala kahapon jin. So ngayon natin kukunin inshallah yung alamul jin wa syayatin. So kahagabi na talakay natin yung rusul wa risalat. So ngayon kunin natin inshallah yung alamul jin wa syayatin. So sumunod na tatalakay tungkol sa mga taktika ni Satanas ay yung pagdudulot ni Satanas na ang tao ay magdududa. So magdududa, malilito, lahat ng ito ay kabilang sa mga taktika ni Satanas. Dinudulot niya ito sa iba't ibang mga bahagi ng buhay ng tao. Siya man ay sumasamba o sa kanyang mga paniniwala. Si Satanas ay palagi ang nagdudulot ng pagdududa o syubuha o kalituhan sa kanya, sa tao. Sige nga, وَمِنْ أَسَالِيبِهِ فِي إِدْلَالِ الْعِبَادِ زَعْزَهَةُ الْعَقِيدَةِ بِمَا يُلْقِيهِ مِنْ شُكُوكٍ وَشُبُهَاتٍ. Kabilang sa mga taktika ni Satanas na sa pamagitan nito inililigaw niya ang mga tao, ay niyayanig niya ang paniniwala, pananampalataya ng mga tao sa pamagitan ng mga bagay-bagay na nakakapagduda o mga bagay-bagay na nakakapagdulot ng kalituhan. So, dalawang bagay, syukuk at syubuhat. Syukuk at syubuhat, sa isang banda parang magkasing kahulugan sila. Pagdududa at kalituhan. Pero maaring mangangahulugan ng isa sa mga ito, syempre ay kumaga nagdududa ang tao kung alin ang tama. Kasi pinagmumukha ni Satanas na parehong tama ang dalawang bagay, samantalang ang isa doon ay mali. O kaya maaring dudulutin ni Satanas ng tao ay kumbaga malilito, kumbaga sa kanyang paniniwala. Malilito o magdududa o mag-aalinlangan na sa halip na matatag siya sa kanyang paniniwala, siya ay nag-aalinlangan. So lahat ng ito ay dinudulot ni Satanas na mangyari sa tao. وقد حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد هذه الشبهات التي يلقيها. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbabala na sa atin tungkol sa ilan sa mga kalituhan o pag-aalinlangan o pagdududa na itinatanim ni Satanas sa mga tao. Iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya'ti syaitanu ahadukum fayaqulu man khalaqaw kada wa kada." So dumarating daw si Satanas sa mga tao at sinasabi ni Satanas, kumbaga itinatanim ni Satanas sa puso ng tao yung pagtatanong, sino ang lumikha sa ganitong bagay at ganoong bagay? So dinudulot ni Satanas ng tao ay magiging makulit o ang tao ay magiging pilosopo. Kaya siya ay tanong ng tanong. At maaaring tatanong na naman niya, man khalaqa hada, kung halimbawa, malalaman niya si Allah lumikha, ito, sinong lumikha nito? Hatta yakula, hanggang sa bandang huli, sasabihin ni Satanas, man khalaqa rabbak. Kung si Allah pa lang, iyong Panginoon, ang lumikha niyan, at yung iba pang mga bagay, sinong lumikha sa iyong Panginoon? Faida balaguhu, falyasta'id billahi, wa liya'natahu. Kapag dumating daw sa kanya ang ganitong mga bulong ni Satanas na nagdudulot sa kanya ng pagdududa, alinlangan o kalituhan, magpakopkop daw siya kay Allah laban sa mga ganitong kaisipan at layuan niya, itigil niya ang ganitong mga pag-iisip. Ngayon, itong bagay nito, di ba, itinatanim ni Satanas sa tao na itatanong ng tao, sinong lumikha kay Allah? Pero actually, maaring may iba pa na itinatanim si Satanas na mga pagdududa, mga syubuhat,
mga pag-alinlangan, mga kalituhan sa tao. Maaring hindi lang sa usapin nito, kasi maaring ang usapin nito para sa isang tao na matatag sa kanyang kaalaman, matatag sa kanyang pananampalataya, hindi siya makukuha dito ni Satanas eh. Pero sa iba siyang pagdududa, makukuha ni Satanas. Sa halimbawa niyan, sa mga pagdududa na itinatanim ni Satanas sa mga tao tungkol sa jihad. Tungkol sa jihad na si Satanas pinagmumukha niyang jihad, ang terorismo. Kumbaga, pinagmumukha ni Satanas na yung tao na pumapatay ng sibilyan ay nakikibaka sa landas ni Allah. Pinagmumukha niya na yung tao na pumapatay ng mga bata, pumapatay ng mga inosente, mga walang kalaban-laban, ay nakikibaka sa landas ni Allah, pumapatay ng kalaban. Kasi itatanim sa kanila ni Satanas, walang pinagkaiba ang sundalong kalaban at ang mga anak nito na bata. Baka sasabihin pa ni Satanas, yung mga bata na yan, kung di mo papatayin yan, paglaki niyan, magiging sundalo rin yan ng kalaban. So yun, isa yun sa mga ginagawang justification ng mga terorista kung paanong nagagawa nila ang mga karumal-dumal na krimen. Si Satanas ay nagtatanim sa kanila ng mga kalituhan, pag-aalinlangan, mga pagdududa sa kanilang pag-unawa sa jihad, kaya ang baluktot na pag-unawa na ganito ay laganap sa mga tao. At nag-aakala sila na gumagawa sila ng mabuti. Nag-aakala sila na gumagawa sila ng mabuti. Alladina dallu sa iyuhum, silang mga nawalan ng saysay ang kanilang mga pinagsumikapan, wayasabuna annahum yuhsinuna sun'a. At sila'y nag-aakala na gumagawa sila ng mabuti. Sinakala nila mabuti yung pumatay ng bata, mabuti yung pumatay ng hindi naman sundalo ng kalaban. Akala nila mabuti yung mangidnap ng turista. So maaring ganun din ang gagawin ni Satanas. Sa parehong anyo nito. So itatanim ni Satanas sa tao, na iisipin ng tao, sinong lumikha kay Allah o maaring iba pang mga kalituhan. At yun nga, walam yaslamis sahaba, ridwanullahi alaihim. Kahit ang mga sahaba, radiyallahu anhum, dinatnan sila ng ganitong mga kalituhan, mga pagdududa, mga pag-alinlangan na ibinulong sa kanila ni Satanas. Min syubuhatihi wa syukukihi, wa ja'a ba'duhum ila rasuli sallallahu alaihi wasallam yashkuna ma ya'anuna min syukukihi wa wasawisihi. Kasi nga minsan daw dumating yung mga sahaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at inirereklamo nila yung kanilang mga, kumbaga, nararamdaman o kaya mga naiisip nila ng mga bagay-bagay na nakakapagduda. So mula sa hadith na iniulat ni Imam Muslim, sabi ni Abu Hurairah, Ja'a nasun min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ilan sa mga tao na kabilang sa mga sahaba. Yun nga, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasaalu. So tumungo sila sa kanya at nagtanong sila sa kanya. Inna najidu fi anfusina ma yata'adamu ahaduna an yatakallama bihi. So meron daw silang nararanasan. Ang ilan sa mga kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay merong nararanasan na bagay na hindi nila maintindihan, na napaka sama, na hindi nga nila halos may paliwanag. Sasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila, "Aw kad wajadtumu?" So ganito ba talaga inyong, kumbaga ganito ba talaga ninyo ito nakikita? Totoo bang nangyayari yan? Qalu na'am, oo. Sasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila, "Dhalika sarihul iman." Ang bagay na nararamdaman ninyo ay palatandaan ng pananampalataya. Palatandaan ng matibay na pananampalataya. At yung sinasabi dito na sarihul iman, wa sarihul imani daf'uhum waswasatus syaitan, wa karahiyatuhum wasti'damuhum laha. Na itong sarihul iman na naramdaman ng mga sahaba, kumbaga parang ang nangyayari sa kanila kasi, bumibigat yung kanilang nararamdaman o hindi sila mapakali.
Pakiramdam nila nakagawa sila ng kasalanan at ang iba pa nga sa kanila na iulat pa nga na kumbaga pakiramdam nila nagiging munafik sila. Halimbawa niyan yung merong isang sahaba na iulat na sabi niya, bakit kapag nagsasala daw siya sa jamaah, kasama yung mga Muslim, masigla siya. Pero kapag nagsasala siyang mag-isa, hindi siya masigla. Hindi siya kasing sigla na katulad ng nararamdaman niya kapag nagsasala siya ng jamaah. Munafik daw ba siya? So takot tong sahaba na ito sa nifak. Tiyatanong niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nifak ba itong nararamdaman ko kapag kasama ko yung mga Muslim? Masigla ako, pero pag ako na lang mag-isa, hindi ako ganun kasing sigla. Munafik ba ako? Meron ba akong katangian ng nifak? Kasi nga, hindi yun nifak. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagkus yun ay baraka, biyaya ng jamaah. Na dahil kasama mo yung mga kapatid mong Muslim, nakakaramdam ka ng pagiging mas masipag, nakakaramdam ka ng, kumbaga, sigasig sa iyong paggawa ng mga gawaing pagsamba. So yung tao na yun nagtatanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasi parang kakaiba sa kanya, yun nga natatakot siya. Na ang ganito mga damdamin, yung ngayon naramdaman ng mga sahaba na hindi nila may paliwanag yung nararamdaman nila, dulot yun ng nafsul lawama. Dulot yun ng kanilang mga kaluluwa o ng kanilang mga sarili na patuloy na naninisi o nagtutuos sa sarili nito. Dahil palagi silang nagtutuos sa kanilang mga sarili, gumawa ba sila ng mabuti, gumawa ba sila ng masama? Nagsabi ba sila ng mabuti, nagsabi ba sila ng masama, nakapag-isip ba sila ng mabuti o nakapag-isip sila ng masama? Ganun yung nararamdaman nila na hindi nila maipaliwanag kasi nakokonsensya sila. Nakokonsensya sila. Na yun nga, yung sarihul iman na ito raw ang kanilang paglaban sa bulong ni Satanas at sa kanilang pagkamuhi at kumbaga yung istidamuhum, kumbaga matindi para sa kanila. Yung anumang epekto o impluwensya ni Satanas sa kanila. Kaya nararamdaman nila. Nararamdaman nila kung magkakaroon na ng epekto sa kanila si Satanas at iba yung kanilang nararamdaman nga. Nararamdaman nila mayroong nagbabago at hindi nila may paliwanag. Kaya tinatanong nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano kaya ito? Sila ba nagiging makasalanan kaya? Nagiging makasalanan kaya sila? Kaya ganun yung kanilang nararamdaman? O naliligaw ba sila? Kaya ganun ang kanilang nararamdaman? O nagiging munafik ba sila? Kaya ganun ang kanilang nararamdaman? Pero si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi. Yun pa nga ay palatandaan na nilalabanan ng kanilang mga puso, inshallah, at ng kanilang mga sarili, si Satanas. At anumang binubulong ni Satanas. Waqad su'ila ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam anil waswasati. Anil waswasati. So, tinanong nga rin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa waswasa. Yung waswasa, ito na yung pagtawag, ito na yung pantawag sa bulong ni Satanas. Kumbaga, bulong ni Satanas na gumawa yung tao ng masama at umiwas sa paggawa ng mabuti at pati iba pang mga magdudulot sa kanya ng kasamaan. Maaring ang binubulong ni Satanas sa tao, malaking bagay o maliit na bagay. Malaking bagay, halimbawa, bubulungan siya ng Satanas na pumatay. O maaring maliit na bagay na ginagamit ni Satanas para maitulak siya patungo sa mas malaking kasalanan. At yun nga, ang waswasa, kumbaga, ang pagiging aware ng tao, na yun nga, nakakaramdam sila ng, kumbaga parang kakaibang nararamdaman nila kapag nakakaramdam sila o dumarating sa kanilang waswasa, tilka mahdal iman. Yun daw ay palatandaan ng matibay na pananampalataya. Na kaya sila nagkakaganon, kaya iba yung pakiramdam nila. Kapag dinaratnan sila ng bulong ni Satanas ay dahil sa kanilang pananampalataya. Kasi yung tao, na okay lang sa kanya na tanggapin ng bulong ni Satanas, hindi siya makakaramdam ng pagbabago sa kanyang sarili. Baka gusto pa niya yun eh. Gusto niya na binubulungan siya ni Satanas. Kasi maaring si Satanas, kasama sa kanyang ibinubulong yung mga justification kung bakit gagawin ng tao ang kasamaan. Diba, makikipag-shota siya, di ba?
Sasabihin ni Satanas, syutain mo na yan. Kasi kung di mo syutain yan, maliligaw yan ng landas. Maliligaw yan ng landas. So, kaibiganin mo, syutain mo, tapos gabayan mo. Bandang huli, pwede naman kayo mag-asawa niyan. Pero ngayon, pwede naman mag-syota muna kayo. So, kung yung tao walang iman, itatanggapin niya yung ganong bulong ni Satanas. Tatanggapin niya. Pero yung tao na mayroong pananampalataya, inshallah, magdadalawang isip siya at maaaring magiging mabigat pa ang kanyang damdamin tungkol sa mga bagay na ito. Pinaglalabanan kasi ng kanyang katawan. Hindi natatanggap ng kanyang katawan o ng kanyang isip o ng kanyang puso, ng kanyang kaluluwa ang bulong ni Satanas dahil ito ay taliwas sa kanyang pananampalataya. Yun nga, yung kakaibang nararamdaman nila kapag dumarating sa kanilang bulong ni Satanas ay batayan pa nga ng kanilang matibay na pananampalataya. Ngayon nga, wandur, ila shiddati makana yuanihu as-sahaba min syukukihi. So tingnan ninyo kung gaano katindi ang kumbaga pagdududa o nararamdaman ng mga sahaba na pagdududa o pagbabago sa kanilang mga sarili kapag dumarating ang bulong ni Satanas tungkol sa pagdudulot sa kanila na sila ay magduda o mag-alinlangan o malito. Isang ulat tungkol dito, iniulat ni Abu Dawud mula kay Ibn Abbas. Sabi niya, Ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, Ya Rasulullah, inna ahaduna yajidu fi nafsihi. Sabi ng lalaki daw na pumunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sugo ni Allah, merong isa sa amin na merong kakaibang nararamdaman. O merong isa sa amin na meron siyang kakaibang, kumbaga, naiisip. So parang di ba, yung nararamdaman nyo rin ito Kasi ito yung kapag, yung, parang sa Tagalog, masama ang kutob. Parang ganun. Parang meron siyang masama yung kutob niya sa isang bagay. Okay? So, hindi tinutukoy dito yung baliw yung baliw talaga, iba yun. O yung nabaliw, kakalaro ng mobile games, tapos nagbago yung kanyang pakiramdam o ugali, iba yun. Ito kumbaga, kasi, yung kanilang katawan nasa natural na kumbaga kalagayan ng pananampalataya. Tapos kapag merong nahalo doon na waswas ni Satanas, yung kanilang katawan, pinaglalabanan nito ng kanilang katawan. Diba? Parang anumang bagay na nagkakaroon ng reaction sa pagkakaroon ng nahalo dito na ibang bagay. So nagkakaroon ng reaction. Nagre-react yung kanilang mga katawan o yung kanilang mga puso. Sabi nga, merong isa sa amin na hindi niya maintindihan kung ano yung nasa kanyang sarili. Ya'rudu bisyai. Siya raw ay, kumbaga, nakakaisip ng ilang mga bagay. Lian yakuna hamamatan ahabba ilayhi min an yatakallama bihi. So, meron daw siyang naisip na, kabilang doon sa kanyang mga naiisip, na hindi nga niya maipaliwanag, na kung siya daw ay magiging alikabok na lamang, ay mas mainam na maging alikabok na lang siya kaysa sa ipaliwanag niya yung kanyang nararamdaman. Kasi hindi niya may ipaliwanag Hindi niya maintindihan. Kumaga nababagabag siya at masama ang kanyang loob. At actually, meron ngang epekto, ayon sa psychology, merong epekto ang damdamin ng tao sa physical na katawan ng tao. So merong mga bagay-bagay na tinatawag na psychosomatic. So merong epekto sa physical na katawan ng tao yung kanyang damdamin. Psychology, psychosomatic. Nabasa mo na, di ba? So maaring yung tao, halimbawa yung in love, di ba? Yung in love. Di ba? Sa English, yung nai-in love daw, nakakaramdam daw siya ng butterflies sa kanyang stomach. Parang meron daw mga, ano ba yung butterfly sa Tagalog? Paro-paro. May mga paro-paro daw sa tiyan niya kapag nai-inlove, ganun daw yung tao. So parang ganun. Siyempre, maaari ding psychosomatic, yung stress na dinudulot sa tao. Tumataas yung kanyang blood pressure at iba't iba pang epekto sa kanyang katawan. So meron siyang nararamdaman, hindi nga niya maintindihan, pero may nararamdaman niya epekto sa kanyang
katawan. Pero hindi niya mapaliwanag. At kung ipapaliwanag man niya, hindi lang din naman niya mapapaliwanag, wag na lang. Mas gusto na lang niya na maging alikabok na lang. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasati. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatlong Allahu Akbar at siya ay nagpapuri kay Allah. Sabi niya, papuri kay Allah, alhamdulillahilladzi radda kaidahu, na kumaga inadya ni Allah sa kanya ang pakana ni Satanas at ito'y naging anyo na lamang ng waswas. So ibig sabihin, ang waswas, isa lang to sa mga pwedeng gawin ni Satanas sa tao. So sa halip na yung si Satanas ay magkakaroon ng direktang epekto sa sahaba na ito, yung kaid na tinatawag, kaid, di ba? Tandaan niyo ito, lagi nababanggit ito sa Quran ng ilang ulit. Bagda Surah Yusuf, di ba? Inna kaidakunna adim, tunay na ang pakana ninyong mga babae ay matindi. So yung pakana daw ni Satanas, sa halip na tumalab sa kanya, doon sa sahaba, hindi na tumalab. Kaya tumalab, waswas na lang. Kapag naramdaman niya na may dumaplis sa kanya, parang bala. Yung bala hindi tumama sa kanya, pero naramdaman niya na dumaan sa gilid ng tenga niya. So parang ganun na lang yung nangyari sa kanya. At yun ay pinagpasalamat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang sahaba na yun ay nailigtas mula sa pakana ni Satanas. Wa min jumlatin ma yulkihi fin nufusi musyakkakan ma haddathana Allahu anhu fi qawlihi. So kabilang sa mga anyo ng mga pagdududa ni tinatanim ni Satanas sa mga tao, lalong-lalo yung mga tao na nakakaramdam ng pagdududa sa kanilang mga puso, ay yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala doon sa Suratul Hajj, verse 52 to 54. Meron sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ. So wala raw ipinadala si Allah subhanahu wa ta'ala na sugo o propeta bago kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liban na lamang na kapag ang sugo na ito o propeta ay nagbabasa ng kapahayagan, kumbaga nagbabasa ng kapahayagan, nire-recite niya ito, ipinangangaral niya ito sa mga tao. Si Satanas daw ay nagsisikap na ipasok sa binabasa na ito ng propeta o sugo ang kasinungalingan. So sinisingit daw ni Satanas. Sa limbawa niyan, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam magbabasa ng Quran, si Satanas nagsisingit siya dito ng kasinungalingan. Kasinungalingan na maririnig ng ibang tao o kaya kasinungalingan na kumbaga mapapansin din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga dahil dito, mainam ang istiada bago magbasa ng Quran. Sunna yun. Pero actually, kung titingnan natin, meron pang ang aya, wa idha qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Kapag ikaw ay nagbasa ng Quran, ay magpakupkup ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Actually, ang kahulugan doon ng aya, pautos. At kapag pautos, ibig sabihin, wajib, obligado. Kapag babasa ka ng Quran, ay magpakupkup ka kay Allah. Say nga, idha tamanna alka syaitanu fi amniyatihi. Si Satanas daw ay nagpapasok ng mga kamalian dito. Fayansakullahu ma yulki syaitanu. Pero inaalis ni Allah ang idinaragdag dito ni Satanas. Thumma yuhkimullahu ayatihi. At pagkatapos ay nililinaw ni Allah ang kanyang talata. Kung ano man ang kanyang ipinahayag, nililinaw ito ni Allah at syempre dinudulot niya na makabisado ng mga tao. Na hindi nahalo kahit kailan dito ang anumang idinagdag ni Satanas. Wallahu alimun hakim. Si Allah ay nakaalam at ang makatarungan. Liyaj'ala ma yulki syaitanu
fitnatan lilladina fi qulubihim marad. Ang tanging dahilan na si Allah ay nagpapahintulot na si Satanas ay magpapasok ng kalituhan sa mga talata na binabasa ng mga propeta ay upang ito ay maging fitna, maging pagsubok doon sa mga tao na ang kanilang mga puso ay mayroong sakit. Kumbaga, ang sakit dito na tinutukoy, o yung mga tao na mayroong sakit na tinutukoy dito sa kanilang mga puso, kumbaga, sila na yung mga hindi mananampalataya at yung mga munafik. So yung mga talata ng Quran, kumbaga, na hinaluan ni Satanas ng kasinungalingan, yun yung nakakarating sa kanila. Kaya sila ay lalo pang naliligaw, lalong tumitigas ang kanilang mga puso. Yun nga. Wal kasiyati kulubuhum. So itong mga talata na nahaluan ng kasinungalingan ni Satanas, ito'y pinahintulutan ni Allah upang maging pagsubok sa mga tao na mayroong sakit ang kanilang mga puso, yung mga munafik at yung mga kafir na rin, at syempre matitigas ang mga puso. Wa inna adh-dhalimina lafi shikakim ba'id. At tunay na ang mga makasalanan, ang mga nagtatambal kay Allah, ay nasa malayong pagtaliwas laban kay Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ. At ang mga, kumbaga, pagpapahintulot na ito ni Allah na mahaluan ni Satanas ng kasinungalingan ang mga binabasa ng mga propeta ng mga talata, pero bandang huli dinadalisay nga ni Allah. Ito ay upang malaman niya kung sino sa mga tao ang kumbaga, hindi, iba pala. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ. Upang malaman pala. Upang malaman ng mga binigyan ng kaalaman, annahul haqqu min rabbik. Upang malaman nila, silang mga may tangan ng kaalaman na ang narinig nilang talata ay ang katotohanan na mula sa iyong Panginoon. فَيُؤْمِنُونَ bihi. At dahil dito sila ay lalong nananampalataya. So ano yung relevance nito? So di ba tinatalakay natin yung pagdudulot ni Satanas sa magkaroon ng kalituhan? Sa mga mananampalataya, alam nila na ang naririnig nila na mga talata ay kompletong talata. At wala itong anumang bahid ng kasinungalingan mula kay Satanas. At dahil dito, sila ay lalong nananampalataya doon sa talata at lalong nananampalataya kay Allah. Fayu'minuna bihi. O fayu'minu bihi. At dahil dito sila ay lalong nananampalataya kay Allah, fatukhbita lahu qulubuhum. At dahil dito, ang kanilang mga puso ay lalong nagpapakumbaba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nagpapasalamat sila na yung mga aya na dumating sa kanila ay mga dalisay na aya. Naintindihan ba ninyo? Yung mga aya na naririnig ng kuffar, halimbawa, yung kuffar o ng mga munafik o ng mga mushrik, maaring sa pandinig nila, naririnig nila yung aya mismo na katulad lang din ng naririnig ng mga mananampalataya, di ba? Pero kapag pumasok yun sa kanilang mga puso, may kasama na yun na kasinungalingan na idinagdag ni Satanas. Kaya dahil doon, hindi nila yung tinatanggap. Hindi sila naniniwala. Pero yung mga merong kaalaman, ay nakakaalam na ang naririnig nila ay galing kay Allah. Kaya maaring, kumaga, yung naririnig nila at pumapasok sa kanilang mga puso, yun palang dinalisay na ni Allah na mawala yung mga idinagdag ni Satanas. Pero maari rin naman talaga na kahit sa mananampalataya ay magkakaroon siya ng iba pang pag-unawa sa mga talata. So maaring yun ay yung natitira sa mga idinagdag ni Satanas dun sa aya. Kumbaga, nakapasok sa kanyang puso yung mga idinagdag ni Satanas. Pero syempre, dahil yung mananampalataya ay nagpapadalisay palagi at laging, kumbaga, nag-aaral, nagpapatatag ng kanyang pananampalataya, tinitiyak niya na naiintindihan niya yung mga aya sa tamang pagkakaintindi. Hindi katulad ng kuffar, kung ano lang yung
gusto nilang paniwalaan mula sa mga ayah, yun lang ang papaniwalaan nila. Yun lang ang papaniwalaan nila. Samantala yung mga mananampalataya, nakatitiyak sila sa pananampalataya. Yun nga, kapag narinig nila yung mga ito, alam nila na itong katotohanan mula sa kanilang Panginoon at nananampalataya sila rito, at nagiging mas mapagpakumbaba ang kanilang mga puso. Wa inna Allaha lahadil ladina amanu. Tunay na si Allah ay naggagabay sa mga nanampalataya ila siratim mustaqim, tungo sa matuwid na landas. Alhamdulillah. So si Satanas, ang kanyang mga pakana, kumbaga na direkta niyang pinaparating sa puso o sa isip ng tao, ay merong epekto talaga sa tao. Kaya kailangan ng tao ay palagi nagpapakupkop kay Allah. At syempre, mas malapit siya kay Allah, mas matibay ang kanyang pananampalataya, mas magiging resistant siya, kumbaga, laban kay Satanas. At syempre, kung kabaligtaran, kung malayo siya kay Allah, ibig sabihin, malapit din siya kay Satanas at siya ay mas naapektuhan ni Satanas, waliyadu billah. So ito yung isa sa mga taktika ni Satanas sa pagliligaw sa mga tao. So medyo mahaba pa yung pagtalakay dito. Tutuloy natin to next week, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.